Hello po, no? Yung mga guro kasi, kaya pala nagtatagal sa school. Kaya hapon na umuwi, no? Kasi yung mga guro nakakalungkot. Mag-i-in ng 7, uuwi, mag-out ng 5, 5:30, di ba? Babiyahin ng madaling araw kasi 7 a.m. dapat makapag-in na sila. Alas 4 ng madaling araw aalis. Tapos mag-i-in ng 7. Tapos yung principal, pinag-extend sila ng till 5 p.m. Diba? Tapos 5:30 mag-out. Ganyan 5 or 5 p.m. mag-out. Makakauwi ng bahay ng gabi na. 8, 9, or 10. Yung malalayo. Diba kawawa yung guro eh. Sobra halos yung halos 24 hours na, no? Kawawa yung mga guro talaga. Sa halip na makakapag part-time. Hindi sakop ng guro yung 12 to 1 na break. Oo, ano yan? May civil service rule na pinapayagan tayo ng ibang scheme ng time, ng oras. Halimbawa yung, di ba, dahil 6 hours lang yung mga guro, kung single shift kayo, pwede kayong 7 to 1:30. Or 7, 9, 10, 11, 12. Yes, 1:30. Pwede yun eh. Di ba? Kung mag-start kayo ng 7. Ang break ng mga guro ay hindi 1 hour. 30 minutes lang. Kasi hindi nga tayo sinasakop ng regular standard na 12 to 1. Kasi yung 12 to 1, uwian na yan eh. Dahil sa class setup, 'di ba? Class program. Ang kino-consider natin yung teaching and learning natin sa mga bata. 'Di ba? At totoo na yung mga guro ay talagang required din for 8 hours. Kaya lang yung teaching work nila para sumahod ng buo ay 6 hours lamang. Hindi katulad ng mga ibang empleyado, para sila sumahod ng buo, dapat mag-render sila ng 8 hours. Okay? Actually, tayo, 6 hours lang ang nire-require kasi yung 2 hours pala natin, yung 2 hours natin sa lesson preparation, sa PowerPoint, sa paggawa ng learning materials, yan yung 2 hours eh. May latest DepEd memo, di ba? That was last year lang, to my understanding, or 2 years ago, na yung 2 hours ay para yan sa lesson preparation, PowerPoint na ginagawa sa mga, di ba, sa laptop nyo. Kasi high-end na, yung high-tech na yung pagtuturo, digital e-learning. Kaya gumagawa ng mga PowerPoint yung mga guro. At gumagawa din mga visual aids yan sa 2 hours na yan. Pero yung 2 hours na yan, ay hindi lang naman sa school. Pag-uusapan natin yan ng hiwalay. Hindi lang sa school pwedeng i-execute, i-render, o gamitin. Nakalagay din doon sa DepEd memo na yung lesson preparation ay pwedeng gawin sa bahay kung gusto ng guro. Kaya naman kung pagawin yung guro ng yung undertaking, no? I mean, yung kanyang whereabouts, kung saan siya, kung saan niya gagawin yung i-consume yung 2 hours niya, wala namang problema doon. Hindi naman issue yon. At pinapayagan naman na pwede niyang gawin sa bahay. Pwede nga siya pumunta ng mall kung gusto niya. Di ba? Para malamig. Is that clear? Okay, balikan natin yung yung 6 teaching hours. Sa mga 2 shift naman, 'di ba? Yung mga 2 shift, kaya hindi applicable sa atin yung 12 to 1. Sa mga 2 shifts na school like Caloocan High School, kasi dahil sa inadequacy of classrooms. Kasi sa Metro Manila, talagang maraming yung sabihin
malaking population ng enrollees ng mga bata. Katulad na lang dito sa Caloocan na high 8,500. Kaya 2 shifts. At marami dito, halos lahat o 95%, if not 98, ay 2 shifts sa NCR. At marami din sa ibang nearby na cities, no? Na 2 shifts sila. Bakit hindi applicable yung 12 to 1? Halimbawa, 2 shifts. Papasok yung mga bata at yung mga guro. Mag-i-start yung guro ng 6. Dahil 6 hours siya, ang normaling class schedule niyan ay ng bata class program ay 6 to 12:30 lang. Diba? Pero sa trimester iba eh. Sa trimester iba. Parang, sa trimester it could be 7 to 2, 7 to 2 p.m. nakita ko doon, or it can be 6 to 1 no? Kasi sa mga shifting, nag-i-start talaga ng 6 to 1. 6 a.m. So, 6 to 12:30 sila. O, tingnan nyo. Uwi na yung 12:30 ng mga guro Kaya hindi applicable yung 12 to 1 na break. Nagiget ba? Kasi shifting Kasi required lang naman sa guro yung 6 teaching hours na buo para sumahod. Okay, now yung second shift, ano mag-start? Lumalabas ang 12:30 yung first shift. So yung transition yan, di ba, lumalabas yung mga estudyante, katulad sa amin sa Caloocan High School, matagal yan. Yung transition na yan. Hindi po pwedeng 5 minutes, 30 minutes yan. Kaya yung klase namin, nag-start ng 1 p.m. Di ba? 1 p.m. to 7:30. Yan. Ganyan ang So, paano sinasabi ng principal na imposible na po? Kaya nga dahil sa setup ng class schedule na to, class time ng mga bata, ng mga guro sa paaralan, kaya hindi tayo sakop ng 12 to 1. Kaya wag ipilit ng mga principal. Nasakop tayo ng 12 to 1, hindi. Kasi pag pinilit ng principal sa single shift, nasakop sila ng 12 to 1, mag-i-stay talaga na matagal yung mga guro. Mali ang interpretation. Oo. Meron yan. May guidelines. May civil service rule tungkol dyan. Na sabihin, na separate for the teachers. Si Sir Bong Principal, yung mga head teacher, mga non-teaching, sakop kami ng 8 to 5. Sakop kami ng 12 to 1. But the teachers. So, nag-get ba? Yan kasi yung isang dahilan kung bakit umuuwi yung mga guro ng sobrang sagad. Kawawa naman. Single shift kayo di ba sa karamihan sa province? Dapat mag-start kayo ng 7, di ba? 8, 9, 10, 11, 12. Pwedeng umuwi ng 1:30. Oo, pwedeng umuwi ng 1:30. Ganon. Tapos lahat ng bata ay 30 minutes lang din ang break. Ang guro 30 minutes din. Kaya pwedeng 12:30 umuwi. Ngayon dahil nag-employ ng health break. Health break. Nag-health break. Kasi ngayon merong sa trimester may health break. At iba pa yung recess. Pinaliwanag ko na yan Okay? Kaya medyo mag-extend ng 2 p.m. 7 to 2. Pero actually dapat 7 to 1:30 lang, no?